So, as an intelligence officer, together with my these two operatives, pumunta na kami doon sa area na yun, as an advance party, to gather, to secure the area from any, atrocities that may happen, during the visit of Estrada. So, ano yung background ng kalaban nung time? Yung kalaban na yun, NPA. Daming NPA yung area na yun. Okay. Yeah. There are a lot of New People's Army in the area. So, nung nandun na kami sa area, day before the visit, nag-establish ako ng intelligence network, ini-operationalize ko na lang pala yung established intelligence network na nandoon. So with my 4 operatives in the area, we continuously gather information, with the until such time na there was a report coming from one of our action agents na merong magkandak ng ambush, guguluhin nila yung visit ni Estrada. At the same time, magkakaroon sila ng ambush along the way. So, that was day before. On the following morning, there is another report also na dumating sa akin. Sir, merong nagkandak ng ambush along the way, from in between Sapad and Lunungan. Nandyan yung kalaban, naka-ambush position na, at saka mayroon ng landmines na nilagay nila. So what I did, ako mismo with my 4 operatives, kinonfirm namin yung pinuntahan ko yung area to personally check if there's really indeed an enemy conducting ambush position on that particular area. So, bumaba kami from Nunungan. Pagbaba ko, 2 motor gamit namin. Ako, nasa unahan. Yung isang tropa ko na another motor, nasa likod ko. Dadaanan namin yung disturb yung lupa. So, parang mayroong talaga. Kita ko yung maliit na wire. So, when I look to my left, kita ko yung ulo. So, mayroong talagang, merong totoong yung report na yung NPA, magkandak sila ng ambush. So, from that ambush site na in-establish ng kalaban, more or less, sa mga 150 meters, may paliko. Hininto ko yung motor, tinumba ko doon sa may puno ng kawayan. Where there, nagtago kami doon, I established contact sa batalyon. Gartes na. At that time, Governor Di Mapuro, with my battalion commander, and the brigade commander, General Atienza, ang battalion commander namin that time, si Colonel Olmo, ang brigade commander si Colonel Atienza, Governor Bobby Di Mapuro, isa silang convoy. They are on the way na, going to Nunungan. So, nagkataon na I was able to establish a contact with my battalion commander. Sabi ko, sir, hinto nyo yung convoy nyo. At meron dito, nagkandak ng ambush sa inyo. Malapit lang, nasa mga 150 meters from my present location. Hinto kayo. So, ang nangyari, huminto sila ni ang convoy ni Governor. Huminto sila sa Sapad. So, ang ginawa ni battalion commander ko, ni Major Olmo, pinauna yung Simba and the 7 scout rangers na escort ni battalion commander. Tapos, at that moment also, naka-establish ako ng contact with our slight platoon under Lieutenant Rondina. Naka-establish ako ng contact, then I gave the location of my location and the location of the NPA at that time. So, nandito sila sa taas ko, ang
ang Simba with the 7 Scout Rangers na escort ni Battalion Commander, no? Approaching na, dumaan na nandyan sa harapan ko. Kung nandyan lang yung kalaban. Nandyan. Diyan lang sa unahan, mga 100 plus meters lang. So, umabanti yung, yung Simba. Na premature yung, putok ng landmines. Pumutok yung landmines. Nung pumutok yung landmines, bakbaka na. Yung NPA, nandito yung trupa, nandito ang trupa ko, nasa gitna, nandito yung trupa ni Rondina. Yung nasa taas ko, nasa high ground, nasa gitna ko ng dalawang trupa. Oh. So yung bala ng kalaban, bala ni Rondina papunta sa akin, sa trupa ko, yung bala naman dito ng trupa, papunta naman halos sa location ko. Yung bala ko, yung mga pistol lang yung dala ko, papunta doon sa NPA. So bakbakan kami doon. Bakbakan kami, si Rondina, yung platon ni Rondina, platon ng Ranger, yung foreman team ko. Oh. Mga pistol lang yung dala namin. So, medyo after mga ilang minutong firefight, na-withdraw na yung kalaban. Nung una pumunta sa amin. Ipinutokan namin. Akala ng kalaban, doon sa location namin walang tropa. So, atras yung kalaban. Pumunta sa taas, nandun yung kalaban. Nandun yung tropa ni Rondina. Pumunta sila sa may kalsada, nandun yung unang na-encounter nila. Na-engage nila. So, takbuhan sila pababa. Pag going to Nunungan, yung takbo nila. So, during that incident, no, after nag-subside yung putukan, wala na to. Wala na rin akong bala. Yung 45 ko, 45 lang yung tropa ko. May, yung 38 lang yung iba. Yung mga isto. Alam mo naman nung araw yung isto 38, pwede na yung issue lang natin na 45. So, nakuha namin yung, nakuha namin yung platoon commander ng NPA. Pwede ko naman sabihin siguro kung sino yun. Patay naman si platoon leader ni kapangalan ko pa Samuel Sura. Yung commander mismo ng NPA. On that incident. At also, patay yun. Nakuha namin yung isang Armalite niya, saka yung with M203. At the same time also, nakuha din namin yung political officer nila. Wounded yung political officer nila. So, ginamot namin yan. Ginamot namin. So, medyo yun ang masasabi natin na-contribute natin on that very moment is yung hindi naging successful yung na premature yung ambusin na dapat nila si Governor Di Mapuro, Ababi Di Mapuro, General Atienza, and the Battalion Commander. And most especially, hindi natuloy yung paggugulo nila kay Vice President Estrada at that time. Ni Erap Estrada. So, yun ang baga sa hindi ko makalimutan na i-contribute ko during my Paano yun my sila? time. Instead na sila yung mang casualty. Naunahan sila. Actually. So, instead na sila yung nag-prepare. Sila yung nag-conduct ng ambush position, no? Dahil huminto kami doon sa mga 150 meters from their position, na-confirm ko nandun sila nandanaanan ko Nakita ko yung wire, nakita ko yung disturb yung karsada na mayroong suspected talaga na landmines. Nandun yung nakita ko yung ulo ng iba. Nakahilira doon sa Parang mabilang mo na doon. halos mabilang ko na. Pero nakita ko doon, mga 3 lang o 4 lang yung nakita kong ulo na diyan. Nadaanan namin ng motor. So hininto ko kagad yung motor namin. Buti, luckily, hindi din kami nila tinira dahil hindi naman kami talaga yung target nila At saka siguro, iniisip nila na ordinary citizen lang kami doon. So, wala kayong Wala kaming long arm, nakasivis lang kami Ako yung operative. Ako yung isto with my three operatives. So, 4 lang kayo. 4 lang kami. Hininto namin yon, establish contact. So, na position ko si Lieutenant Rondina at that time, doon sa taas nila, sa likod nila, yung platoon ni Rondina, yung Simba, nauna,
no? Nag-forward yung Simba dahil pinauna ni Major Olmo at that time with 7 Rangers. Tapos nung nadaanan kami, sabi ko nandiyan na yung kalaban. Pagdating doon, actually sila din pala yung sila yung unang nagpaputok ng landmines eh. Yung kalaban. Yung kalaban. Kaya lang kung ito yung ulo ng Simba, dito pumutok eh. Hindi siya sa ilalim ng Simba, dito sa harapan na ang taas niya parang nyug. Oh, yung Ganun kalakas yun. Oh, ganun kataas yung yung ng putok. Yung sa lupa. Sabay yung fire. Sabay volume of fire na putukan na dito. Yung with yung Ranger, yung kalaban exchange of fire na. Kami rin dito sa gilid, Parang putok na rin kami. Sa likod, tama-tama din naman na si Lieutenant Rondy na pababa na, overlooking niya yung kalaban. Kita niya. So, parang na sandwich yung kalaban. yung kalaban. So, luckily walang wounded, walang galos sa amin sa trupa. So, parang ikaw yung nakakita sa buong Sitwasyon. Ako yung nauna, ako yung parang dito kayo parang nagchis-chis. para ako yung naglaro ng chess. Pinaposition ko yung isang platon sa taas, pina-advance ko pinahinto ko yung convoy ni Governor. At ang maganda doon, nandun ka sa Nasa mismo ako sa foothold ng kalaban, nasa mismong harap ng kalaban. Hindi lang kami nila nakita dahil yung curve yung kalsada eh. So akala siguro ng kalaban, lumiritso kami. Ano yung naging result nun? Pagkatapos doon actually is wala nang putok. Clearing namin, ginamot namin yung mga sugatan nila. Talagang yung political officer nila nakuha namin. Yung political officer nila. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng political officer. Pero yung malala ko, yung napatay nila na commander nila, yun ang pangalan is Samuel Sora. Pinadala namin sa hospital. Ginamot muna. Tapos yung mga landmines doon na hindi pumutok, na-recover namin. So, nakuha namin doon dalawang M16 rifle. Ang isa is with M203. Nakuha namin yung platoon leader nila. Nakuha din namin yung political officer nila. Na-prevent din namin stop din hindi nangyari na naambush sila governor. Then, hindi natuloy yung panggagulo nila sa ni Iraq na yung time na yun. More or less, gaano karami yung Estimated namin na kalaban doon, based on the succeeding reports na isang platoon yun nila. Isang platoon. Mga 20 plus daw yun. Accordingly. So, 26 IB ako at that time. So, because of that incident, I was personally picked up by then Colonel Pedro Atienza na from the battalion, kinuha niya ako papunta sa brigade, ma-assign. After nung incident na yun, siguro mga 2 weeks after, nilipat niya ako sa brigade. Basta within that maybe that's the reason na na-contribute natin. So, isa yun sa mga experience mo rin, sir. Isa yun na sabihin natin na hindi natin makalimutan dahil natikman natin yung not only yung putok ng kalaban, putok din ng kasama na akala natin tumatama na sa atin. Pero hindi naman natin sila masisi dahil yung situation na yun, talagang hindi mo maiwasan na magkakaroon ng ganun na crossfire. Hindi kasi siya plan talaga, no? Hasty yun. So expected yun na yun ang mangyayari, na hindi maiwasan na yung volume of fire nila, yung ibang putok nila pumunta sa amin, yung putok nila naman ng dadaan din sa amin na nasa gitna kami. So hindi ko naman pwedeng atrasan din yung area dahil wala na akong established na contact
direct direct vision with the enemy. So hanggang hindi namin iniwanan yung area na yun hanggang walang putok na nangyari. Dahil pag wala na kami doon sa area, baka hindi namin alam yung situation, makawala na sila, baka nag-change position sila. Yun din ang iniisip ko. So medyo matagal. So, para little sacrifice ng gunda yon. Parang suicide na yon kung makita kami. At saka maliban pa doon sa landmines pa yung kalaban. Landmines. Tagal i-clear yun. Landmines. 2 landmines yung pumutok sa kanila at that time. Yung iba, wala, hindi na pumutok. Parang lalaki ng landmines na nila. Lingin yan. Bilog, gano'n, napataas. Parang drum. Kung sa tingin mo, sir, tumama yun. Butas yung baka butas yung ilalim ng simba. Dahil yung pagputok lang, yung yung parang may biglang tumaas ng ganyan, yung lupa. Parang nyug Ang haba yung blast niya. Parang taas ng taas. Marami din naman tayong mga lalo na nung nagtapos tayo ng mga Scout Ranger, expected na yung class, dahil yung class kasi namin isang team kami, class 108. Nung one team kami na pinadala, one team din kami umuwi na nag-graduate talaga ng Ranger. So expected yun na gawin ka talagang striker sa batalyon. So lahat ng TO present palagi yung team namin. So parang pambato yon sa batalyon. So nung nandoon na kami sa isa doon yung team na talaga yung solid team kami na prove namin yung worth namin as a Scout Ranger, yung kaming team na yun na magkaklase. Nung nandun kami sa Sitio, Kawayan, San Fernando, Bukidnon. Merong report na merong kalaban itong dito sa may kubo na yan. So pinadala kami doon. Sige, i-confirm niyo kung totoong meron. So inupihan muna namin. Uy, pang may tao nga. Mga 2:00 ng tanghali yun. Mais lang. Naka-skirmisher kami ganyan. Yung mais, mga 1 dangkal pa lang yung tubo ng mais. Kaming 7, inassault namin. Yung kubo-kubo. Yun, lumabas yung kalaban. Nandun pala talaga yung kalaban. Habang nag-assault kami, pumuputo kami. Nakuha namin yung kalaban. Hindi naman lahat, nakuha namin yung isa. So maganda yung sir, madaling pasundin bilang isang officer, naglilipid. Ano na po Ranger ka? Hindi rin pasundin din. Yun ang well, diyan mo makikita yung kaya nga hindi natin masisi yung yung ibang officer na kukunin talaga nila Ranger. Dahil pag nag-operate na, walang ingay. Unlike with hindi naman sa lahat, no? Hindi naman lahat. Pero maraming non-rangers na pag nandun na sa bundok, nung araw, I'm not saying na ngayon, yung araw, experience nung araw, is maingay. Medyo maingay sila. Pero pag ranger kasama mo, wala ka nang iniisip na kung ma-encounter, walang ingay. At the same time, kung magkakaroon man ng encounter, wala ka nang iisipin pa na anong command ang ibibigay mo dahil alam nila yung gagawin nila individually. No need na bigyan po ba ng command unless na yung mga situation na that requires your command. Pero kung ordinary situation lang, normal situation as yung ginawa natin yung mga SOP natin sa firefight SOP, wala ka nang iisipin pa. Ano yung pinakamahirap pinagdaanan mo sa area mo sa buong bundok na inapak? Yung yung company commander ata ako noon, no? Yung Company commander ka naman. 26 IB.
Parang kami yung striking battalion at that time. Pinrare namin yung Bukidnon, Davao, and Agusan. Yung operation kasi nung araw, buwanan eh. 3 months, 4 months, 6 months yon. Ano yung proud accomplishment ng, ano, sir, ng company mo nun? Dami namin encounter noon. Yung, yung kapanahonan namin. Siguro, maalala ko, during my stint sa 26 IB, kasama yung encounter, yung figure na 26 IB. Maalala ko rin, ang firearms na recovered ko is 26 din. 26 firearms din. Yung kasama na M16, lahat-lahat na. Kaya hindi ko makalimutan yung figure na 26 IB because of that figure also ng firearms recovered ko. Yeah, recovered namin. I'm not claiming the I cannot recover that one without my troops. Accomplishment nila yon. Just so happy na I was also there. As an intelligence officer, as a platoon leader, as a executive. Isa yan siguro sa mga unit na hindi ko makalimutan. Yun, hindi ko makalimutan yon. Yung 26 IB na yon. Ever Onward Battalion. Dahil yan din, kahit 26 ako, na-opcon ako ng 9 IB. Under 26 IB pa rin sa Lantad. Yung the worst na the area na nasainan ko. Na yung at that time kasi 1992, I think that was 1992. Yung 9 IB almost skeleton na sila dahil yung mga trupa nila namatay sa sniper, na pungkol. So, Dami ng casualty. Skeletal na actually yung 9 IB. Ang istri noon si Santos. Siya yung kaibigan ko rin yun. So na-opcon ako doon sa 9IB, yung company ko. Tapos yung trupa ko mismo, yon ang nilagay doon sa Lantad. Sa Lantad yung area mismo ng Lantad. Na at that time kasi no man's land siya eh. Anong Lantad? Part of Balingasag siya, parang sityo Lantad yon. From Napaliran, no? Sasakay ka ng habal-habal nung araw, mga 2 hours na biyahe from hihinto ka doon sa may Hill 105, maglalakad ka na, dadaanan mo yung Lilibin Series hanggang makarating ka ng Lantad proper, 5 hours na lakaran yan. Na ang daming sniper, ang daming landmines. Nakatanim. Wala ka na ibang madaanan. Wala ka na. Isang daanan lang yon. One way on, one way out. Trail lang yon. So, during that time, nagkakaroon kami ng siguro sa buong armed forces, sa buong army, maybe. Yung mortar, baka ako lang ang, baka, I don't know kung baka nung time ng ako lang ang naputulan ng ring sa sobrang putok na mortar. Di ba yung mortar, mayroong siyang ring dito? Umahawak yung basag yun, yung putol yung nag-split yung ring ng umahawak sa mortar. Yung mismong tube. Yung tube, di ba? Yung tube. Merong ring dito na ng bipod niya. No? Humahawak ng yung inahawakan ng bipod. Yung ring na yon, naghiwala yun sa sobrang putok, puro full charge na fire support. Nakakaroon kasi ng parang full blast operation yon. Pinasok na at that time, no? Pinasok na yung buong Lantad complex. Pinasok ng SF, test mission ng SF, combat maneuver ng SR-105, yung nangyari doon si Looking na tinamaan dito, namatay. SR-105 yon na combat maneuver nila.
pumasok yung Provisional Battalion. Pumasok yung 4th Company ng SR. So, nasa gitna ako, nasa lantad ako. Proper ka. Nasa lantad proper ako. Nag-fire support ako dito sa Every unit. every unit. Walang ibang ano doon, makapagbigay ng mortar support na 81. Ako lang. So, humingi sa akin ng fire support si Provisionary Battalion. Bigyan ko. Puro full charge yun dahil nasa ano sila, nasa harapan sila eh, nasa tawid sila ng elevate ng Balatukan River. Ayan. Hindi pa sila tapos humingi sa akin ng fire support. Humingi na naman itong SF dahil engaged na naman sila. Lipat naman ako doon. Hindi pa ako tapos doon, humingi naman ang SR. No. Ang 4th Company. Dahil at that time, mayroon na silang 4 na patay. Casualty. So what I did is, ang tumawag sa akin directly, na ikutan ko lang sila ng ano, while nag-withdraw sila, yung 4th Company, sino yung, hindi ko lang malala kung sino yung company commander, ay si Pangkog man siguro. Si Pangkog ba yun? Hindi ko na basta sila, yung tropa na yun. What I did is, habang nag-withdraw sila, umiikot yung putok ng 105 ko. I'm sorry, yung 81 mortar ko. Patak ako ng patak hanggang nakalabas sila doon. Noong after that, humingi na sa akin yung SF. Si Lieutenant Ibon, kasama ko pa sa 26 IB. Estudyante siya noon ng SF. Mission din ng SF yun. Sabi niya sa akin, Sam, senior ko man yun. Bigyan mo kami ng fire support dahil tinira na kami ng kalaban. Binigyan ko lang ng fire support. Ang nangyari, sila na ang tinamaan ko. Buti na lang walang casualty. Tumawag sa akin, sir. Sam, bakit kami nang tinatamaan? Yun ko, sir, basag na yung mortar ko, yung ring ng mortar ko. Hindi na ako makapagbigay ng fire support. Naghiwalay na yung ring ng mortar. Bilang-bilang namin, yung street na 265 rounds na full charge. Naipalabas ko na ho. Walang hinto yon. Walang hinto ha. Wala na kaming time nga ibursob pa yung yung mortar. Yung tube ng mortar. Yung diretso na 265 rounds na puro full charge. Yung time na lang yun. Bumigay yung ring ng mortar. Na doon na tumama sa trupa kay na Lieutenant Ibon. Parang last putok yun. Last putok na yun. Wala na. So, ang nangyari na noon is parang 105 na. From napaliran na yung 105. Pero ang 105 kasi doon, hindi siya accurate na. Hindi na siya accurate. Unlike kung nasa lantad ka, makikita mo eh. Makikita mo yung ground eh. Kasi parang Parang bali yun. No, makikita mo yung dito, yung baga sa gabi makikita mo yung trupa dahil may ilaw. Yung overlooking, madali mong terrain analysis. Madali mo siyang, kung pwede pa lang, i-direct hit mo siya ng mortar, pwede. Dahil nasa gitna ka mismo. So, very effective yung mortar support at that time. Kaya lang, yung bumigay siya. Yung mortar. yan yung ground talaga ng playground ng mortar. Yung lantad. Parang ako lang ata ang tropa ko lang ata doon ang nakalabas doon na walang namatay. Meron ako patay isa pala pero sa malaria, hindi sa landmines, hindi sa snipe. Palagi kami snipe. Pag umbisahan kami noon na sniping ng Lunes, tatapusin din kami ng Lunes. Ganun ba? One week yung sniping doon. Pero minsan hindi na kami matutulog doon sa mismong sa labas na paggabi. Para continuous ang lang, prophylactic patrol namin kaya hindi masyadong kalapit yung kalaban. At saka hindi naman talaga sila makalapit.
mahirapan sila. Pero magaling sila. Sabihin natin, dahil very brave sila. Dahil sa kanila yung terrain eh. Karamihan naman kasi mga native from native sa area yung alaban eh. So, yan din yung area na hindi mo makalimutan. Ayun ang hindi ko makalimatan yung lantad na yan. 6 months din ata ko to. Oh, 6 months. Yung 6 months na yun, parang 2 beses lang ata ako nakapag-overnight. Dahil ikaw yung commander nung sa area eh. Bumaba ka lang doon, tapos balik na kaagad. Ang hirap din ang babaan mo. Hirap, dahil lalakad ka muna ng 5 hours eh. Tapos sasakay ka pa ng habal-habal, papuntang Balingasag. Tapos balik, So, Misamis Oriental. Misamis Oriental.